Batangas? Sa bahay nito ni Marcela Basilio na siyang nagtahi ng ating Watawat na kinikilalang ina ng Watawat. Tara na! Narito ako ngayon sa salas ng bahay ni Marcela Agoncillo kung saan makikita natin ang mga kagamitang yari sa kahoy na nooy pinanatili pa mula noon hanggang ngayon. Narito tayo sa kwarto ni Marcela kung saan nakalagay ang mga personal na kagamitan. Ito ay isa sa mga kasuotan na kanyang ginagawa habang siya ay tatay. Dito naman tayo sa tinatawag nilang oratorio kung saan sama-sama nagdarasal ang pamilya ng Basilio. Nandito tayo ngayon sa komedor ni na Marcela, kung saan dito nagsasalo-salo ang buong pamilya ni Marcela at iba pang kamag-anak. Makikita natin na dati pa lang may last supper na. Nag-isang malapad na pagkainan ay pwede kainan ng 10 hanggang 14 na katao. Lahat ng mga anak ni Marcela at Felipe ay naging guro. Dahil dito ay narito ang kanilang silid na klan. Nandito tayo ngayon sa kusina kung saan makikita ang mga kagamitan na panluto. Ito yung parang kalan nila. Ito yung jug kung saan nilalagay yung tubig. Tapos, ito naman yung tabago. Ito ang original na pwesto ng banyo ni na Marcela. Pero ito yung ni-renovate na nilagyan ng iba't ibang tiles. Matapos nating libutin ang bahay ni Marcela Agoncillo, atin namang alamin ang kanyang naging buhay at sa pagkakatahi ng Watawat ng Pilipinas. Si Doña Marcela Moreno Agoncillo ay pinanganak noong 24 ng Puno taong 1859. Sina Francisco Moreno at Guillermo Colonel dito sa Albatas. Sa edad na 30, si Marcela ay nakapangasawa ng isang Pilipinong abogado na si Felipe Encarnacion Agoncillo noong 1889.
Marcela Aquilino na tumakit ng kauna-unahang watawat ng Pilipinas. Nabasa sa kanyang disenyo, ang mga kasama niya sa paglalaki ay ang kanyang unang anak na si una at pangalan na anak na si Lorenza na 7 taong gulang at ang pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa. Noong May 16, 1898, bago umalis ng Hong Kong si Emilio Aguinaldo ay ibinigay na sa kanya ni Marcela Agoncillo ang watawat ng Pilipinas. Noong June 12, 1898, iniglara ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Dito ay ginamit ang watawat ng Pilipinas na siyang tinahin ni Marcela Agoncillo. At noong ika-30 ng Mayo 1946, namatay si Marcela Agoncillo sa edad na 86. Narito si Kuya Esther para magbahagi sa atin ng kwento tungkol kay Marcela Agoncillo at sa paggawa niya ng ating watawat. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito kayo ngayon sa bahay ni Marcela Agoncillo. Siya yung tumahi o yung gumawa ng ating bandila. Po kami para sa ilang mga katanungan. So, sige. Sino po ang nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas? Ang nagdisenyo ng ating watawat ay si General Emilio Aguinaldo noong panahon ng Himagsikan taong 1896. Saan pong lugar tinahi ang watawat ng Pilipinas? Ang ating watawat ay itong tinahi o ginawa ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Siya ang naatasan ni General Emilio Aguinaldo. Dahil noon nga ay panahon ng himagsikan, yung kanyang asawa na si Felipe Agoncillo ay abogado o yung lawyer natin. At kasabi nito, sekretaryo pa rin siya ni General Emilio Aguinaldo. Ngayon, gusto siyang mahuli ng mga Kastila. Kaya ang ginawa niya, sa unang kasamahan sa revolusyon ay tumakas. At doon nga, sa Hong Kong sila pumunta. Bakit sa dinami-labi po ng pwedeng manahe, si Marcela Agoncillo po ang nanahe? Ayon sa aming pagkakaalam, si Marcela Agoncillo ang naatasan ni General Emilio Aguinaldo na tumahi ng ating watawat dahil nalaman niya at nakilala niya na itong si Marcela Agoncillo ay taga rito sa bayan ng Taal. At alam din niya na ang mga taga rito sa Taal ay magaling magburda. Gaano po katagal tinahi ang watawat ng Pilipinas? Ang ating watawat ay tinahi lamang sa loob ng 5 araw. Pero ito ay hindi tinahi ni Marcela na siya lamang. Tinulungan siya ng pamangkin ni Dr. Jose Rizal na si Delfina Herbosa at ng kanyang panganay na anak na noon ay 7 taong gulang pa lamang na si Lorenza. Nasabi niyo po tinulungan po siya ng pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa. Bakit po, ano po connection ni Delfina Herbosa kay Marcela Agoncillo?
Wala naman silang relasyon. Yun nga lang, nagkasama-sama sila noong panahon ng himagsikan doon nga sa Hong Kong. At dahil itong si Dr. Rizal ay matalik na kaibigan din ni Felipe Agoncillo na asawa ni Marcela. Ang huling katanungan na po. Sige. Ano, may connection po ba si Marcelo Agoncillo kay Emilio Aguinaldo? Dahil siya po ang napili ni Emilio Aguinaldo para manayin ng ating watawat. Yun naman, ayun na nga naging koneksyon ng pamilya ni Marcela at ni Felipe. Dahil ito ngang kanyang asawa na si Felipe ay kasama sa revolusyon, dun sa pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa Kastila. At dun nga nung panahon yon, sila ay napunta sa Hong Kong taong 1896. Sige ba? Maraming salamat po. Sige, maraming salamat din sa inyo. Ngayon, kung kayo may mga kailangan pang malaman, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin, ha? Opo.